Isang magandang araw sa inyong lahat, mga Kanyi lovers. Bali may dinala sa atin dito. So isa siyang dayo. Taga-Naga yung may-ari nito. Dinala niya dito para ayusin natin, followers din natin o subscriber din natin siya. So problem nito, hindi siya tumutunog. Saka parang wala yatang power to dahil siguro dito sa may corrosion na plug. So okay naman yung fuse niya. So ang ginawa ko, nagpalit muna ako ng cord. Yan, bagong cord ito. Okay, na-detect na natin yung transformer. So, kabit lang natin. May problema yung cord niya kaya nawala ng power. Yan. Bali, ganun pa din siya mga ka-G lovers. Tingnan nyo, wala pa rin siyang power. Kaya ang gagawin natin, bubuksan natin to. Titingnan natin yung loob kung bakit wala siyang power. Wala siyang indicator. Pero okay naman, noon finish natin yung transformer. Yan, nag-detect na natin yung transformer. Tingnan nyo maybe. Yan, nag-detect natin yung transformer pero wala pa rin siyang power. So, kailangan na natin itong buksan. Ano pang hinihintay natin? Let's get started. Bali yan, nung binuksan natin, nakita natin nakatanggal na to. Ibig sabihin may history na ng repair to mga ka-G lovers. Yan. Dinala lang to ng may-ari sa atin nang wala ko. So iniwan lang kay Busin. So followers din natin, subscriber din natin yung may-ari nito. So ito na yung unit mo sir, inaayos na natin. So yan, naayos ko na yung yan nagana ng indicator. Inayos ko lang yung connection. Kaya lang ang problema, hindi nag-switch on yung relay. Hindi na on yung relay. Tingnan nyo may hindi yan na-switch on. Hindi rin yan tutunog. Yan o, hindi siya na-switch on yung relay. Yan yung problema niya. So isa pang problema to. So bali ang gagawin natin muna nito dahil hindi na-switch on yung relay, check natin tong dalawang fuse muna. Nung pag-check natin dito sa out, tingnan ko kung may voltahe na mataas. Wala siyang voltahe. So, ibig sabihin open yung fuse. Yan, tingnan nyo, may opening yung fuse. So pag dito tayo, yan, 109 volts. So may capacitor yan, no? Yan. So dito, yan, meron yan 109 volts. Yan, 109 volts. So ibig sabihin 50 plus. So pagdating dito, wala na. Kasi open na yung dalawang fuse. 2.2 volts na lang. So napakababa. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to, babaklasin natin. Siyempre di-discharge natin yung charge muna nito kasi napakataas, 100 volts. So para safety rin tayo. So tingnan nga natin ulit kung talagang open. Yan, open nga talaga siya. Itong isa open. Itong isa ang open. Yan, ito. Yung isa may 57 volts. Ito yung good pala. Kasi across pala yung pag-test natin yan. Nagbabaser siya. Ibig sabihin good. Itong isa may voltahe. Ibig sabihin open yung isa. Ito. Open yung isa na yan.
So nagets nyo mga ka-J-Lovers, open yung nasa bandang itaas. Dahil na-open yung fuse, may posibilidad na may nasirang output dyan. May posibilidad pa lang, hindi natin alam. So baklasin muna natin to. Yung pagbaklas natin mga ka-J-Lovers, yan may jumper na nga. Ewan ko bakit may jumper. So una muna natin simple gagawin ay ititest natin ito isa-isa. Yan, isa-isahin natin yung paa. So end-to-end yung pag-test natin. Pag may nag-buzzer, shorted. So ubusin lang natin yan i-test. Bali din search ko muna pala yan bago tayo mag-test. So delikado rin kasi. So makikita nyo kung paano natin siya i-test kung may shorted kasi magbabuzzer yan. Yan, end-to-end. So dito, saka dito. Wala, di ba? Yan, nasa K. Op. Ulitin natin. No, ganun din to. So wala, nasa K din. So pagdating dito, nag-buzzer siya. Yan, medyo mababa. So may posibilidad may leak o may shorted dito. K. Nasa K ito. O, nag-buzzer na naman. So ito, bandang taas ay hindi. So dalawa yung na-detect natin. So hindi natin alam kung dalawa ba talaga. So ang gagawin natin, tatanggalin natin. Tapos i-check natin yung drive. Tapos yung biasing niya. So nag-gets nyo yung sinasabi ko mga ka-J-Lovers. So ito, tinanggal ko na yung output niya para hindi na tayo magtagal. Tinanggal ko na. So mag-test na tayo. So sandali lang, may customer pala ako kanina kaya binitiawan ko muna. Yan, nag-test tayo. Good 0.6, 0.5, 0.6, 0.5. Good. Tabi lang natin yan dyan. Next. So 0.5. Parang open na. 0.5. 0.5 ay hindi. Good pala. Good. So bali good to. Dalawa. Nakakuha tayo ng dalawang good. Okay. Next. Shorted. Ganyanin lang natin ng paa para hindi na mahalo. Shorted. Eh may leak to. May leak. Ay shorted. Yan. May leak na. May shorted pa. So dalawa yung nakuha natin. So binaliko ko na yung paa para hindi na mahalo. So mamaya para hindi na tayo malito. So next natin mag-check tayo ng voltage biasing. Pag abnormal yung voltage biasing, syempre check tayo sa drive. So paano ba natin malalaman? Kadalasan yan tinatamaan, inaabot o may shorted itong drive na to, final drive. Tapos yun nasa bandang taas sa may heatsink na transistor, pwedeng inabot yan. Tapos yung mga resistor dyan na 0.25, tapos yung mababa pa na isa pwedeng 4.7 ohms sa mga ganyan. Yan, pwede yan tinamaan, yan 0.25, tapos yung may mga maliliit dyan na fusible na 4.7 ohms. So check natin. Ito yung 0.25, tapos yung good, tapos yung maliit, check natin yung 4.7 ohms. Parang wala. Open. Ulitin natin nga. Open talaga. Next. Good. Open din. Next. Good. Para open din. Parang open ha. Good. Tapos yung maliit. Good. So, lahat yung 0.25 ay good. Yung 5 watts yan, yung kulay puti. 5 watts yan, good siya. Doon sa ano naman, maliit, tatlo yung nakuha natin na hindi nag-buzzer o wala siyang value masyado. So, ibig sabihin, tatlo yung open doon. So, tatanggalin natin yun mamaya. Isa, itong isa na to, dalawa, yan, tatlo. So, sana naintindihan nyo. Yan yung tatlong nakita natin. So, papalitan natin yan
Tapos mag-check tayo ng voltage biasing. Pag abnormal yung voltage biasing, check natin yung nasa ilalim ng heatsink na yon. Tapos yung drive. So, naintindihan nyo? Tinanggal ko muna. Ito yung nakuha natin. Tinanggal ko muna. Yan. Yan. Meron pa pala. Hindi ko lang natis na maigi. Yan. So, papalitan ko na rin yan dahil mura lang naman yan. Yan. Yung iba open talaga na resistor. Tapos sinik ko itong 2073 at A940. Good naman. Yan. Good naman. Yan, di ba good? Tapos itong 970, A970, A940 pala, 970 man sa akin, A940. Good naman siya. Tapos yung sa may bandang heatsink, tatanggalin natin yung maliit na yon. Kadalasan yan 9014, tapos 5551 or yung isa, nakalimutan ko yung maliit masyado. Good naman. Ang parang good naman siya, walang problema. Parang C1740 kung di ako nagkakamali. So basta yung maliit na sa may heatsink yun. Kalimutan ko na yung number. So ito yung nakuha natin, 3. Yan, papalitan natin yan. Pero yung isa good yun. Pero papalitan pa rin natin. 2 yung nakuha natin na open. Check natin ha. Open. Nasa MIG. Tapos antenna mo, ano mo na lang? So ito yung good. 4.7 ohms yan ha. Good. Yan, 4.9. Kaya pa magpurulat man ako namin. Sisingon mo na guys. Nasa MIG or K. Open din. Baka yung kamay ko lang nadidetect nito. So open din to mga ka-G-lovers. Nakita nyo, nakakuha tayo ng 2 open na resistor. 2 shorted na output transistor. So babalik lang natin tong tinanggal natin na pre-drive o drive natin na 2073 A940. Tapos papalit tayo ng resistor. Pero yung output hindi muna natin siya ikakabit kasi hindi pa nga good. So yan, kabit lang natin siya. So bago ang lahat, nilinisan ko muna syempre para mabango. Hehe. Okay. So dito pala sa ano natin to, sa follower natin o subscriber natin to, binalik-balikan nga to sa akin. Hindi ko basta natapos to kasi nagka-problema tayo sa parts. Naubusan kami ng parts. So tinawagan namin siya, kaya lang yung binigay sa akin na number, ito yung good kanina, ilalagay natin ulit. Binigay sa amin number, kulang ng isang number, kaya hindi namin siya matawagan. Inantay pa namin siya na pumunta dito ulit o pumunta sa shop para sabihan na hindi pa namin natatapos kasi nga may kulang kami na parts. So naubusan kami ng parts. Kaya sabi pa namin yung binigay niyang number ay kulang, kaya hindi na matawagan, hindi masabihan. Kasi ang layo niya pa. So nasa Naga, so pupunta pa siya dito kung ito lang yung pupunta niya, tapos hindi pa ayos, so logi naman siya sa gasolina kasi malayo nga. Kaya dapat pag pumunta siya dito, dapat okay na. Kailangan i-text namin na okay na, kaya pagpunta niya dapat dito na okay na, hindi logi. So yan, ibinalik lang natin, tapos nagpalit tayo ng resistor. So resolder lang natin. Kaya mapapansin nyo kanina dyan sa dulo ng video natin na nag-iba yung multimeter natin kasi inabot pa to ng ilang araw o ilang weeks. 2 weeks yata, 1 week, sobra. O so mga ganyan bago dumating yung ibang pisa, pero kulang pa din nga. Kaya ginawan ko na ng paraan. So makikita nyo na lang kung anong ginawa kong paraan dito para tumunog. Pero same value rin naman siya. Same
characteristic na pisa. Iba lang yung part number. So, mamaya mapapansin nyo na lang, makikita nyo na lang kung ano yung ginamit natin. So, balik ko lang tong tinanggal natin na good. Ha? Balik lang natin. Tapos nagpalit na tayo ng resistor. So, habang inaasikaso natin to, papromote muna ng aking channel. So, mga ka-G-Lovers, kung kayo hindi pa nakasubscribe at bago lang kayo sa ating channel, nagugustuhan mo yung ganitong content, so, pasubscribe naman dyan. Kahit na rin na notification bell para updated ka sa mga bago natin na upload na video. Kung sa FB page nyo naman pala ito napapanood, pa-follow naman dyan, pa-share and pa-like. So maraming salamat para ganahan tayong laging gumawa ng video para sa inyo. So kahit ganito yung lagi natin yung ginagawa, amplifier, minsan same trouble pero magkaiba yung solusyon. Pero minsan same din ang solusyon. So minsan yung iba kabisado na rin, kaya minsan hindi na nanonood sa atin kasi kabisado na rin yung ganitong pag-troubleshoot. So nakuha na nila yung technique kung paano natin siya inaayos. So nagpapasalamat pa rin ako kasi at least nakuha nila at nakatulong din tayo sa kanila. So sa mga bago naman na sa channel natin na hindi pa kabisado, so para sa inyo to. So kaya karamihan na inayos natin amplifier kasi marami na rin nag-aayos ng flat screen. So, sa bigay na natin sa kanila yan. Bihira na lang tayo mag-ayos mag-upload ng sa flat screen. So, kadalasan na lang sa amplifier. Pero kung tutusin mga ka-G-Lovers, yan, marunong lang ako mag-ayos ng amplifier pero hindi ako mahilig sa sound. Talaga. Hindi talaga ako masyado mahilig sa sound. So, mas gusto ko pang manood ng TV o maglaro sa cellphone. Hehe. So, pero hindi ako mahilig talaga sa sound. Pero marunong lang akong mag-ayos. So, kahit paano, medyo okay naman yung tainga natin. Medyo matalim din naman. So, kahit hindi tayo mahilig sa sound. So, yan, pinutol natin yung dalawang resistor na sobrang paa. So, gagawin natin, check natin yung voltage biasing. So, malalaman na natin kung good ba siya. So, baka magtataka kayo, napakataas yung voltage biasing nito dahil wala pa siyang output, so wala pa siyang load. Kasi iba yung design nito, wala siyang naka control voltage na resistor. Hindi tulad sa 5 auto, automatic siya na 0.5, 0.3 na 0.4 na voltage biasing kasi meron siyang control voltage na talagang sakto na magpapadrop na sa biasing nito. So dito sa ganitong model na mga matataas na wattage na wala na masyado siyang control voltage na nakalagay na resistor para mag-drop yung voltage. So napakataas yan. May technique naman yan. Pindutin mo yung input niya, dapat siya mag-drop siya, magbaba. So pag nagbaba siya, ibig sabihin nasa okay na yung nasa okay na yung voltage biasing. Kasi minsan pag hindi mo kabisado yung mga ganito, akala mo bad pa rin o sira pa rin yung voltage biasing mo o sira pa rin yung drive mo o pre-drive mo kasi ang taas ng voltage biasing. Yung pala okay na siya. So, mamaya, papalitan din natin yung may jumper na yan, mga ka-G-Lovers. So, ang pangit kasi tingnan. So, papalitin pa rin natin yan. So, ito na. Magsisimula na tayong mag-check ng voltage biasing. Yung kabila, check pa rin din natin. So, hindi pa pala tayo maka-check ng voltage biasing kasi yung fuse pala ay open yung isa. Papalitan muna natin siya. Yan. Basta pag nagpalit ko ng fuse, same din na value ang nakalagay dyan na original niya. Kasi yun yung nakadesign dyan. So, computado na rin yan ng engineer kung ilang fuse talaga, ilang ampere na fuse ang ilalagay dyan. Kasi pag nagka-problema, automatic yan na open yung fuse. Pero may mga amplifier na hindi talaga na-open, nasusunog na lahat-lahat. So, hindi pa rin na-open. So, lalo sa mga imitation amplifier, ganun yan. So, ito, nakinabitan natin yung fuse. Niresolder na rin natin para hindi gumalaw, hindi mag-lose contact. Okay. So, nakabit na natin yung fuse. So, pwede na tayo mag-voltage biasing. So, makikita nyo, end-to-end din yung, yan, umikot na yung pan. End-to-end din yung pag-voltage biasing natin. Check nga natin. Yan.
yung voltage muna. Yan, check natin. Yan, umabot na yung voltage natin dito, 100 plus na. 'Di ba? So, next natin ay check na natin yung inoff ko muna. Check muna natin yung ibang parts but wala siyang biasing. So, double check lang natin ha. Discharge ko muna siya. Before natin ma-discharge muna natin. Kasi minsan nakakalimutan din natin, hindi inaasahan. So, yan, na-photo ko na open. Chinik ko muna yung capacitor kung may charge pa. So, meron pa nga. Okay, wala na siyang charge. So, safe na tayo. Yan. Check natin yung isa pang fuse. Parang na-open ha. Ewan ko ba kung ba't na-open to. Pero pag tinignan mo yung linya, hindi naman siya open. Itong isa talagang open na to. Nakita ko pumutok talaga ito. May linya pa siya. Tingnan mo maigi. Yan o, hindi pa siya, pero open. Wala na siyang, ayun, meron na siyang continuity. Ba't nawawala-wala? Yan, pag tinignan ko talaga, tinignan ko yung wire strand niya sa loob ay okay naman. So, may posibilidad na okay yung fuse. So, okay nga. So, binila lang natin yung fuse. Check ulit tayo na voltage biasing. Check muna natin yung voltahe. Dapat umabot 100 plus. Yan, 107 dito sa may bandang baba. O, wala pa rin. Ba't wala pa rin? Nako po. Ba't wala pa rin? Yan, discharge muna natin ulit ha. So, hindi umaabot dun sa may fuse. So, nagkakapagtaka naman to. So, bakit kaya? Tingnan natin dito. Open oh. So, yan. Check natin ulit. Yan. Okay na. Okay na siguro to. Nawawala-wala talaga. Yan, niresolder ko yung fuse para sigurado tayo na wala siyang lost contact. Yan, tapusin lang natin itong ma-resolder yung dalawang fuse tapos check ulit tayo. Okay? So, check tayo ulit. Nilinisan ko lang ba kasi may tilamsik na maliliit na lead. So, delikado. So, yan. Naka-DC na tayo. Check ulit tayo ng voltage. Kung umabot na ba. Kanina, hindi umaabot pa.
Yan, ito yung sinasabi ko, umabot na 107. Yan. So nag-check tayo ng voltage biasing Kaya kami ba na dito sa unahan muna tayo nag-una yung okay na yung mga output. Abnormal din yung biasing niya. Kita nyo wala siya. May output na yan. Wala siyang biasing. Kita nyo. Oh, may output na yan. So ito yung tinanggalan natin na may shorted na output. So 52, good na yan. Kasi wala pa siyang output. 52, good na yan. So tingnan natin lahat dapat nasa dyan 52. Yan, good na yan. Yan, good na yan mga ka-G-Lovers. Lahat sila 52, 51. So, madali lang naman malaman to. Point po lang yan dyan. Tapos tap mo yung input. Yan, nagbabago. Nagbabago yan. Yan. Yan o, nagbabago, di ba? Yan, nagbabago. Umabot pa ng 17 yan. Yan, basta nagbabago, okay na yan. Yan, tap natin yung input. O, nagbabago siya. Good na siya. Kasi wala pang output kaya ganyan napakataas pa. So, ito, aayusin muna natin yung kabilang channel. Ito okay na to. Yung may shorted na output, nakuha na natin. Okay na yung biasing yan. So, dito, ito to. Abnormal dito. So, papalitan lang natin yan. Minsan kalawang o may mga leak na yan. So, papalitan na rin natin yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, naubusan tayo ng ganyan. Yung A970 na yan. Tapos yung Toto 40, 3200 na C. So, papalitan lang natin. So, sasabihin ko sa inyo kung anong pili natin palit. Kaya, sabi ko sa inyo, medyo natagalan tayo bago matapos to. Kasi, kulang nga yung number ng may-ari. Hindi namin na tawagan. Pero, nung pumunta naman siya doon, sinabihan namin na hindi pa namin natapos kasi may inantay kami ng parts. Ito yung parts na wala kami yan. A970 1206. So ang katumbas niyan ay 1013 na A. Yung sa C naman, yung Toto 40 3200, katumbas naman nun ay C20 ay ano pa 2383. C2383 naman pala katumbas. So re-remedyohan lang muna natin siya. Gagamitin natin yung sinabi ko sa inyo. So, meron na tayong dumating na 3200 na C. Tapos, ito na lang yung papalit natin doon sa A970. Medyo malaki lang, pero same characteristic din to. Pag binilistit mo, itong A1013 para sa A970. Yan. So, ang design nito almost sa Sakura din. Kaya, yung Sakura, ganito yung ginagamit, 1013, tapos 2383 na free drive. So, kinabit lang natin siya, mga ka-G-Lovers, kinabit lang natin. Yan. Tapos yung imbis na 2383 ang gagamitin ko, yan, 3200C. So, nasa listahan din yan ng board. So, wala din kaming C2240. Yan yung nakalagay dyan sa board. Wala kaming C2240. So, ginamitan naman natin ng 3200. Parehas din yan. Or, pwedeng 2383 na C2283. Ha? So, yan, nakabit na natin. So, ang problema lang natin naman ito dahil sa wala siyang bias o abnormal yung bias. Kaya, pinalitan natin itong drive. Ito yung walang sirang output. Good yung lahat ng output, yung apat. Kaya lang hindi rin tutunog kaya kasi nga abnormal yung biasing, voltage biasing. So resolve lang natin ito mga ka-G-Lovers. Bali, pasensya na kayo kung ganyan yung kulay ng output ng pagkakuha natin na medyo may sabog na ilaw kasi pahapon na to.
Kaya tinatamaan ng sinag ng araw. So kaya ganyan yung kulay ng kuha natin. Di pa pala mainit yung soldering iron natin. Parang may shadow na kulay puti. Kita nyo yung kuha natin. So yan, resolder lang natin. So pagkatapos natin itong ma-resolder, mag-check tayo ng voltage biasing. Bali skip na lang natin to, tapos doon na tayo sa pa rin ng pag-check ng voltage biasing. Nilinisan ko pa to bago tayo nag-check ng voltage biasing. Bali yan, natapos na rin natin siyang linisan at solder na rin natin. So check na tayo ng voltage biasing. Nagpalit tayo ng mga transistor. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. So, 3 sa A, 3 din sa C. So, check na tayo ng voltage biasing ito. So, napakinggan nyo, nag-switch na rin yung relay. So, kahit kanina naman, nag-switch na yung relay. So, 0.4 na to. Good na. 0.4 good na. 0.4 good na. 0.4 good na. So, next natin mga ka-G-lovers, kabit natin yung output dito sa kabila. Tapos mag-audio test tayo. Bali na yan ha, ikabit na natin yung output. Yung tatlo yung pinalit natin kasi yung isa, iba pala yung part number pero good naman sana. Kaya lang pinalitan ko pa rin. Imbis na si 5200, ito yung nakalagay, si 3281. So pinalitan ko rin ng same part number na C5200. So yan na, ikabit na natin siya. Tapos yung jumper kanina, pinalitan natin ng copper, yan o, copper na jumper para hindi na masyadong kalawangin. So inalis ko na yung wire kasi ang pangit tingnan pag may ganun, may wire. So yan, wala ka na makikitang wire, maganda na siya tingnan, diba? So binalik na natin sa dating design niya na walang jumper dyan sa may likod ng solder natin na makikita. So, check natin yung biasing nito dahil nakabitan na natin ng output, may load na siya. So, dapat ini-speak natin mga nasa 0.4, 0.3, 0.5. So, mga ganyan, 0.3, 0.4, 0.5. So, yan yung dapat ma-detect natin. So, tara, testingin na natin ha. So, check natin 0.4, 0.5, tumaas siya ng konti. Dapat parehas lang yun. Balik tayo dito, dapat 0.5 din. Yan, 0.5, 0.5, okay. .5. So dahil good na to, lahat na sila 0.5, mag-audio test tayo. So, lahat na sila 0.5 ha. So, ang gagawin natin, mag-audio test na tayo. Kabitan natin to ng speaker. Yan, kabitan natin ng speaker. So, yan mga ka-G-lovers. So, kabitan natin ng speaker to para makapag-audio test tayo. So, malalaman na natin kung both left and right ay okay na yung audio. Malino na siya, malakas na rin siya. So, okay na yan. So sana masiyahan yung customer natin, yung followers natin, o subscriber natin kasi mapapanood niya rin itong ginawa natin sa amplifier niya. So ayan, pinabitan lang natin siya ng speaker para makapag-audio test tayo. So minsan pag ganito hindi ko masyado nag-audio test na, ina-actual ko na siyang kinakabitan ng audio mismo. So kinakabit ko na yung mga preamp and control niya, kinakabitan natin, diretso na siya patugtog. Kasi minsan malakas kasi yung audio nito, baka masira yung speaker natin. Pero may technique naman yan, minsan hinahawakan ko yung heatsink, saka ako nagtatap. Pero pag napansin kong medyo mahina, pwede ko na siyang bitawan kasi parang sakto lang yan. So tara, mag-audio test tayo.
So malalaman natin kung both left and right, okay na siya. Guys, sana wa. Ayan na mga ka-G-Lovers, nakita nyo naman both left and right ay okay na siya. Yan, nakita nyo naman ha, okay na yung audio. Magpapatugtog na sana ako, kaya lang napansin ko ay medyo ragasak at ito medyo nag-wild. Kaya papalit tayo ng volume control. Yan, 100K. So pakinggan nyo ha, yan ito may ingay, ito minsan nag-wild. Kaya dalawa na yung ipapalit natin. Tingnan nyo maigi ha. Power on natin, tapos patugtugin natin, mapapakinggan nyo. Bali yan mga ka-G-Lovers, yan, napalitan na natin siya. So pwede natin tong patugtog. So bago tayo magte-testing mga ka-G-Lovers, may mga dumating pa rin sa akin ng amplifier. Yan, isa Kevlar GX5 Pro. Yan, naayusin din natin yan. Tapos ito pa, mayroon pa tayong tatlo, isa lang may-ari niyan. Yan. So yan, nauna yan, tatlo na yan. Tapos ito, yan, GX5 din. So almost magkasunodan din yung may-ari niyan. Meron pa niyan isa niyan, kaya lang kinuha ulit kasi nasa warranty pa pala yun. Tinanong niya sa nabilihan niya. Ayan na mga ka-G-Lovers, okay na to. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. So maraming salamat sa inyo lahat. Okay na siya.